Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Ako din lang talaga kay Alden. Bukal naman ako. Kahit sino naman We met at the fair. tatanungin siya sa 2010, hindi pa kami mga artistang dalawa. Walang ganun rin. So, Pero kung manliligaw siya sa'yo, noon. Noon? Oo, naman kasi wala siya nandito. I think we were destined to meet. I think we were. Ako din lang talaga kay Alden. Bukal naman ako. Kahit sino naman magtanong sa akin. Tatanungin Kanta siya. pala yan, hindi. Ako din lang talaga kay Alden. Bukal naman ako. Kahit sino naman magtanong sa akin. Tatanungin siya, sasagutin ko naman ang direction. Yun naman siya. Pero hindi siya nanligaw. Walang ganun. Pero kung manliligaw siya sa'yo, noon. Noon? Oo, naman kasi in love ako siya nandito. In love ako talaga. Did you? I think we were destined to meet. I think we were. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan kina Alden Richards at kay Maine Polkerson. Marami pong komento ngayon mga kaaldab ang kumakalat ngayon sa social media dahil po sa video na sinasabing wala naman daw at hindi naman po nanligaw si Alden. Babalik ko lang to mga kaaldab. Marami kasing kumu-question sa mga sinabi ni Mengay dahil nga po sa Bibo. Sinasabi ko po ito mga kaaldab para lang po sa mga bitter po sa Aldab, para maliwanagan din po kayo. Mapapansin nyo di po ba yung sa sinabi ni Alden nung unang interview nila ni Mengay sa Bibo, o yung pagiging endorsement ni Alden na kung saan nag-trending, nag-viral, pinagpiestahan ng isang buwan. Real talk, yan po yung video na magkasama na ini-interview mismo ni Maine Polkerson, si Richard Polkerson Jr. mga kaaldab. Pero dito po sa podcast ng Litbulaga, iba na, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na madali pong itanggi. Pero literal naman po na makikita nyo naman po kayo na makapagsasabi at syempre kayo na po magpapatunay. Sabi ko nga po sa inyo, kung gusto nyo lang naman po ng ebidensya at resibo, lalo na po sa mga nangyayari ngayon kay Maine at kay Alden, dito lang po kayo tutuktok sa akin. Di po ba? Although sabihin natin na matagal na yan, no? Mr. Destiny. Kumbaga, natapos na yan. Dapat bago naman. Gusto ko lang ipabatid, ipaalam. Di po ba? Kasi kung hindi po natin to babalikan, kung hindi ko to sasabihin, hindi nyo maiintindihan at mauunawaan. Yan po yung pagkakaiba ng maraming alam kesa po sa mga baguhan lang. Kasi sinasabi nila na ganito, ganyan, etc. Di po ba? Kaya real talk to mga kaaldab. Kasi nga po trending ang Bibo. Nakakalungkot lang po kasi dahil si Mengay dapat kasama ni Alden ngayon na magpe-perform, o sabihin natin na hindi na matutuloy. Di po ba? Dahil sabihin natin matutuloy kila Marian kina. Pero pagdating kay Mengay, ewan ko lang po kung gagawin pa to ng Bibo. Di po ba? Pero kung sakali po, hindi rin makakatanggi si Mengay kasi may kontrata siya eh. Di po ba? Na hindi, for the sake of na lang, para mabenta. Kasi malakas talaga ang hatak po sa endorsement ni Maine Mendoza. Kaya nga po yung mga ibang endorsement ni Mengay sinasabi na pinakakalas na dahil kumbaga para mabawasan. Hindi po ba? Real talk mga kaaldab. At yung paggastos po ni Mengay sa Sydney, kanyang pera po yun. Di po ba? Kanya po yung pinaghirapan niya po yun. Nakakalungkot lang kasi kahit na anong pagtatanggol po natin, di po ba, sa nangyayari kay Mengay, wala tayo sa posisyon. Kumbaga nakakalungkot lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga punto at may mga bagay-bagay po na mahirap po talagang ipaliwanag. Lalo na po ngayon kumbaga mas malawak pa po
ang pagsasamahan, sabi nga ni Alden Richards sa isang interview niya, mahaba-haba pa po yung pagsasamahan. At remind ko lang po sa mga nagsasabing may project si Alden sa GMA, wala na po. Last na po yung star on the floor kay Alden. Hindi na po ito gagawa ng teleserye sa GMA Kapuso. Real talk yan mga kaaldab. Huwag po kayo maniniwala sa mga naglalabasan, sa mga photos, sa mga nagsasabing may collaboration si Alden, gagawa ng teleserye. Wala pong katotohanan yan. Lahat po yun, fake news lang. Dahil nga po hindi mabenta ngayon ang mga ibang artista ng GMA, nawawala na po sa ere. Hindi po ba kailangan mo magpa-interview, kailangan mo magpa-podcast para balikan ka ng mga tao, mag-hype ka. Ba't kailangan nilang gawin yan? Wala po ba silang tiwala? Di po ba sa kasikatan nila? Real talk to mga kaaldab. Although sabihin natin mga kaaldab, balikan natin si Catherine. Sa mga fans po niya na nagagalit, na sa mga sinasabi ko, nananahimik daw si Catherine. Huwag daw po siyang idamay. Remind ko lang po sa inyo, management po ang nagpapagalaw kay Catherine. Yan po ay bumabase lang po rin sa takbo ng showbiz industry. Ang ibig kong sabihin, ang pinupunto ko, pag hindi ka na mabango, yung tipong nawawala ka na, kailangan mong mag-ingay. Kailangan mong magparamdam. Yun yung pinupunto ko. Although sabihin niya hindi naman nagsasalita wala po talagang kinalaban si Catherine. Pero yung management nga po niya, yan yung nagpapakalat. Kasi wala namang pong kakayanan ang mga fans na gumawa lang ng ganyan. Dahil sa bandang huli, masasabihan din siyang fake news. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, management po talaga. Tsaka normal lang yan. Yung mga ginagawa po nila kasi kapag bagsak na talaga yung isang karir ng isang artista, didikit at didikit siya. Di po ba? Gagawa siya ng paraan, magpo-post siya sa social media para mag-trending siya, para pag-usapan siya, para yung mga netizen at lahat ng mga tao nakatutok sa kanya. Yan ang pinupunto natin. Kung ang GMA nga po gamit na gamit si Alden Richards, kung titignan nyo mga kaaldab, napakarami pong balita sa 24 oras na lamang kay Alden. Samantalang ang dami nilang artista. Sandamakmak yung artista nila, pero kung sino lang po yung popular, kung sino lang po yung mataas ang kumbaga kalidad, yun lang po yung ini-interview nila. Real talk to mga kaaldab. Ngayon alam nyo na mga kaaldab sa mga sinasabi paliwanag ko. Kay Mengay naman po kasi wala po tayong update talaga kay Mengay. Talagang masasabi nyo na tahimik lang po siya ngayon. Hindi natin alam kung totoo nga po ba na pinris yung account ni Mengay. Kumbaga iniimbestigahan yung yaman ni Mengay. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab at sa mga baguhan po, lagi kong sinasabi at paulit-ulit, walang kinalaman po si Maine sa lahat ng ginawa ni Congressman Arjo. Huwag po niyong idamay si Mengay. Kumbaga, may sarili po siyang pera. Ang nag-trigger lang po kasi dito mga kaaldab, yung paglipad-lipad ni Mengay, kuno, na kahit hindi siya lumilipad, ipopost ng mga army, mga main fanatics, na kung nga rin lumabas ng bansa, inedit po yun, pinagsama-sama. Yun po yung ginagamit ngayon. Tapos yung mamahaling gamit na binili ko ni Congressman Arjo, di po ba? Kapara kay Mengay na milyon po yung halaga. Doon talaga magti-trigger yung tao. Doon talaga mararamdaman mo yung galit ng mga taong, di po ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya tayong opinion. Bahala po kayo kung sino yung paniniwalaan po ninyo. Basta't nire-respeto ko po ano man po yung desisyon ninyo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
Abay, lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.